Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay dumako sa ating prayer time. Simulan po natin ang ating panalangin sa adoration, kung saan ibigay po natin ang buong papuri at pagsamba sa ating Diyos. Kung sino siya, ang pag-ibig niya sa atin, at kung gaano siya kadakila sa ating mga buhay. Sabi po sa mga awit, chapter 100 verse 5, sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Dumako naman po tayo sa confession. Sinasabi po sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Atin pong aminin sa ating Diyos ang ating mga nagawang kasalanan, kamalian, at ang ating mga pagkukulang sa Kanya. Dumako naman po tayo sa Thanksgiving. Sinasabi po sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, sa lahat ng bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Tunay ngang nakamamangha ang ating Diyos sa dami ng pagpapala niya sa ating buhay. Tayo po ay magbigay ng pasasalamat simula pa man sa pagdilat ng ating mga mata, pagsikat ng araw, at sa anumang nangyayari sa ating mga buhay. Alalahanin po natin na kabutihan ang dulot nito sa mga taong nagmamahal sa ating Diyos at tinawag ayon sa kanyang layunin. Supplication. Sabi po sa Philippians chapter 4 verse 6, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. Ibukas po natin ang ating mga puso at ilahad natin sa ating Diyos ang laman nito. At kung saan mas kailangan ng tulong, patnubay at pagpapagaling ng ating Panginoon. Ipanalangin din po natin ang mga namumuno sa bansa, sa lalawigan, sa ating tahanan, sa ating church, ating mga kapatid sa mananampalataya, at ating mga mahal sa buhay.
Aming Ama na mga pangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin sa kadakilaan mo sa aming mga buhay. Patawad po Ama sa mga pagkakamali namin at sa mga gawa na hindi ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa pagbibigay ng will na sumamba ngayon at makapakinig ng inyong mga salita. Ama, salamat po sa paggabay, pagmamahal, sa awa at sa pagbubuhos ng biyaya sa amin. Hinihiling ko rin po na bigyan niyo po ng wisdom ang aming mensahero at tagapagturo ng inyong mga salita. Lord, let your will be done. All of this we pray in Jesus' name. Amen. Isang masigla at napakaligayang araw na naman po ng pagsamba mga kapatid. Truth and Life Church, today is another grand celebration of God's faithfulness in our personal lives, our families, and the church. Let us begin worshiping Him by reading from His words found in Psalm 145 verse 1, which says, I will exalt you, my God, the King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, sa pagsama po ng ating Panginoon sa ating buhay, nararanasan po natin ang patuloy at palagi na ipananagumpay sa lahat ng bagay. Nawa po ay patuloy din tayong makita ng ating Diyos na dakila, na tayo ay lubos na humahanga at namamangha sa kanyang mga dakilang gawa sa ating buhay. Kaya po mga kapatid, sama-sama tayong umawit, sama-sama tayong magpuri. Let us sing with the praise and worship team, and all together, let us praise Him. All nations testify your splendor. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you heights and all you depths. From first east to west. Tell your mighty needs, join the everlasting chorus. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you heights and all your depths. From first east to west, let everything that has breath praise the Lord. Let symphonies
Let drums and choirs ring out. Won't heaven hear the sound of worship? Let every nation bring its honors to the King. A roar of harmonies, eternal. Praise the Lord, praise the Lord. Sing His greatness, all creation. Praise the Lord, raise your voice, you heights and all you depths. From furthest east to west, you distant burning stars. All creation near and far, from sky to sea to shore, sing out forevermore. Let everything that has breath praise the Lord. What a wonderful gift that God had blessed us this privilege to worship Him and sing praises to Him. Napakapalad natin na kasama tayo sa kakaunti na nananatili sa panuntunan ng Panginoon at hindi tayo kabilang sa marami na tumatalikod at hindi pumipili sa Kanya. And we carry this confidence not because we are good or we are too obedient and we think we deserve all these blessings. The truth is, nothing we do on earth will ever be good enough to go to heaven. It's just because Christ died for our sin. So we praise God for His kindness and His mercy for us. We were unable, and now we are able. We were spiritually dead, but through Christ, we're alive in spirit. Let us celebrate this truth every day through thanksgiving and praying. And we know God will secure us from the attacks of the enemy that may destroy our joy and peace with Him. Let us continue to declare God's faithfulness by sitting down with our whole family as we carefully listen to God's message for us this morning. We lift up all praises and glory to our Almighty God. In Jesus' name we pray. Amen. Savior of my soul, I can find in you true moment that cares for me. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to storm and raging sea. It's been your ways wherever I so that you're all and I live to worship you, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper
give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God, and you're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days, it leads me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. And who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. I give all to be with you. I give all to be with you. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. So tayo po ay magpapatuloy sa mahalagang mensahe ng ating Panginoon sa ating pong tema ng taon, Possessing the Promised. At nandito po tayo sa ikatlong yugto ng ating pong pag-aaral, God making Jesus Christ as the center in fulfilling His promises. So natatandaan pa po ba natin yung dalawang nauna? Yung first part is God's faithfulness in fulfilling His promises. And then part 2 is God's perfect timing in fulfilling His promises. At ngayon po ay tatapusin natin hanggang sa December po. Ito pong part 3 ng ating pong tema, Possessing the Promise. God making Jesus Christ the center in fulfilling His promises. Ang lahat po ng ito ay patungkol po sa sentro ng ating pong pananampalataya, ang Panginoong Jesucristo. At ang mensahe po natin ngayon, mga kapatid, ay patungkol sa redemptive plan ng ating Panginoon, ang planong katubusan para po sa ating kanyang mga hinirang ng ating Panginoon, God's redemptive plan. At ang layunin po, kaya natin tinatalakay ang mensaheng ito, the goal of this message is to understand
God's redemptive plan. Bakit naman po natin kailangang maunawa ang lahat? Ang planong kaligtasan at katubusan ng Panginoon. Because it will prevent us from doubting Him and His words. Yun po yung unang reason. Bakit kailangan po nating maunawaan ang redemptive plan ng ating Panginoon. At ang pangalawa, it will give us confidence and peace in the midst of the unfavorable and evil things that are happening in this temporal world. So lahat po ng distress, lahat ng problema, lahat po ng mga bagay na hindi kaaya-aya sa mundong ito na ating pong kinakaharap, magkaroon po tayo ng kapayapaan at kumpiyansa sapagkat pinapaunawan sa atin ng Panginoon ang kanyang planong katubusan. So yan po yung dahilan, the reason behind for us to understand God's redemptive plan. At nandito po tayo sa ating third timeline, the timeline of the law. So natalakay na natin yung unang dalawang timeline. Yung unang timeline, ang mga karakter po na nakapaloob doon na napag-aralan natin is from Adam to Noah. So yun po yung dalawang importanteng mga karakter na nandun po sa unang timeline. Si Adan at si Noah. And then sa pangalawang timeline na natapos natin, the second timeline, ang mga karakter po na nandun ay si Noah, from Noah to Abraham. At ngayon po inaaral natin yung ikatatlong timeline. Yung kamatayan ni Abraham pupunta sa kamatayan ni Moses. So ang mga karakter po na pag-aaralan natin dito sapagkat wala na dito si Abraham, patay na siya, ay mula sa kanyang mula sa kanyang anak at mga ina po. From Isaac, Jacob, Joseph, and Moses. So yun po yung mga importanteng karakter sa atin pong pag-aaral sa third timeline, which is the timeline of the law. From Abraham's death to Moses' death. Ang haba po ng taong ginugol sa timeline na ito mga kapatid is 585 years. So what are the important events leading to this timeline? To this timeline of the law, to God's plan of redemption. Ang nauna po nating event na pinag-aaralan ay ang mga buhay po ng magkapatid, kambal na magkapatid na si Jacob at Esau. At ito na po yung pangatlong session natin. Okay? Ang title po nito is Jacob Gets the Blessing. So nakuha ni Jacob ang blessing ng kanyang ama na si Isaac. Gagamitin po natin dyan ang teksto mula sa Genesis chapter 27. Inintroduce po natin ito last Sunday. At ngayon po ay bibigyan po ng exposition yung lahat po ng mga verses na ito. Makinig po tayong mabuti at marami po tayong matututunan sa buhay po ni Jacob at ni Esau. Okay? So, verses 1 to 4. Let me read verses 1 to 4. When Isaac was old and his eyes were so weak that he could no longer see, he called for Esau, his older son, and said to him, "My son." "Here I am," he answered. Isaac said, "I am now an old man and don't know the day of my death. Now then, get your weapons, your quiver and bow, and go out to the open country to hunt some wild game for me. Prepare me the kind of tasty food I like and bring it to me to eat, so that I may give you my blessings before I die." So yan po ang desisyon ni Isaac. Kay Esau, na kanya pong panganay na anak, niya ibibigay ang kanya pong blessing. So Isaac intended to bless Esau, his older son, to follow the tradition of giving the blessing according to the birthright.
Kung sino yung firstborn, siya po yung merong birthright. But the question is, will it happen according to the will and according to the plan of Isaac by following the tradition? Mangyayari po kaya talaga yon? Although that is the tradition. Mangyayari po kaya talaga kung ano yung desisyon at yung plano ni Isaac na ibigay ang blessing ng birthright kay Esau, na kanyang panganay na anak. Bagamat kambal po ito si Esau at si Jacob, pero nauna pong lumabas si Esau, kaya nasa kanya po ang birthright. Will it happen? Or it will happen according to the sovereign plan and sovereign purposes of our God. So, dalawang plano po ito. Plano ni Isaac, yun ba ang mangyayari? O yung purpose at plano ng ating Panginoong Jesucristo? And then in verses 5 to 10, it says, Now Rebekah was listening as Isaac spoke to his son Esau. When Esau left for the open country to hunt game and bring it back, Rebekah said to her son Jacob, Look, I overheard your father say to your brother Esau, Bring me some game and prepare me some tasty food to eat, so that I may give you my blessing in the presence of the Lord before I die. Now, my son, listen carefully and do what I tell you. Go out to the flock and bring me 2 choice young goats, so I can prepare some tasty food for your father, just the way he likes it. Then take it to your father to eat, so that he may give you his blessing before he dies. So, when Rebekah heard the plan of Isaac to bless Esau, she quickly devised her own plan to trick Isaac into blessing her favorite son, Jacob, instead. So, nung una po, alam naman natin, mga kapatid, na sinabi ng scripture, na ang paborito ni Isaac ay si Esau. At ang paborito ni Rebekah ay si Jacob. Okay? So, when Rebekah heard the plans and the decision of Isaac to finally give his blessing to his favorite son Esau, nag-devise din ng sarili niyang plano. Etong babae, itong asawa, si Rebekah. Ibibigay niya o dadayain niya ang kanyang asawa at ibibigay ang blessing sa kanyang paboritong anak na si Jacob. The question is, would God approve the method Rebekah used to accomplish his goal, to accomplish her goal pala? Will God approve the method of Rebekah to accomplish her goal? The answer is, pakinggan natin mabuti, no. Hindi po inapprove ng Panginoon yun. Pastor, bakit? Yun naman ang will ng Lord. Yun naman ang desire ng Lord na sinabi niya kay Rebekah na talagang ang blessing mapupunta sa mas nakababatang kapatid o mas nakababatang anak. Bakit, Pastor, hindi ina-approve ng Diyos ang plano o ang ginawang scheme ni Rebekah para mapunta ang blessing kay Jacob? So although God had already told Rebekah that Jacob would become the family leader, and we can read that in Genesis chapter 25, verse 23 to 26, Rebekah took matters into her own hands. Okay? She resorted to doing something wrong to try to bring about what God had already said would happen. Okay? Hindi nagtitiwala si Rebekah sa kakayanan ng Diyos na i-bless si Jacob sa kanyang righteous na paraan.
Hindi nagtitiwala si Rebecca doon. Inuunahan niya o sino-shortcut niya kung ano yung sinabi na ng Diyos na gagawin niya. Hindi po i-approve ng Panginoon kung ano yung ginawa ni Rebecca. Makikita natin yan sa takbo ng istorya. So, according to human tradition, ano yung tradition na pinag-uusapan natin? Na ang birthright or ang blessing ay makukuha, mga kapatid, ng panganay na anak. So according to human tradition, Isaac was right, tama siya, to bless the firstborn Esau. Okay, kung ang pag-uusapan lamang po natin, mga kapatid, ay ang tradisyon ng tao, tama po si Isaac na ibigay ang blessing sa kanyang firstborn son na si Esau. But according to God's plan and purposes, Isaac was wrong. Bakit po? Isaac was wrong of pursuing to bless his favorite son Esau while knowing the words of God that the older will serve the younger. Okay? Alam na ni Isaac, mga kapatid, sinabi na ng Panginoon kung anong future. Pero nilalabag din yon ni Isaac. Gusto niyang mangyari kung ano ang tradisyon niya. Gusto niyang mangyari kung ano ang nais niya. At nilalabanan niya kung ano ang sinabi na ng Panginoon nung una pa, nung nasa sinapupunan pa ang kanyang mga anak. So although Isaac was right to bless Esau by tradition, Isaac was wrong by yung pagsasawata o paglaban kung ano ang sinabi na ng Panginoon. Okay? Kung ano yung narinig na niya sa Panginoon. According also to the Word of God, Rebecca was right to desire the blessing for Jacob. Tama siya, si Rebecca, na naisin niya na ang blessing ay mapunta kay Jacob sapagkat ito ang sinabi ng Diyos. So tama yung desire ni Rebecca. But Rebecca was wrong to plan and take matters into her own hands. May natututunan ba tayo, mga kapatid? She should have waited for the acts of God, for the move of God, and trust God's work of fulfilling His own work. Okay, doon naman nakita yung pagkakamali ni Rebecca sapagkat hindi siya nagtitiwala ng buong buo sa Diyos na gagawin ng Diyos kung anong kanyang sinabi. Kaya inunahan na niya ang Diyos. Okay? So anong lesson po doon? For Rebecca, the end justifies the means. Alam natin yung phrase na yan, mga kapatid. Ano yung phrase na yan? Morally wrong actions are sometimes necessary to achieve morally right outcomes. Yan po yung ibig sabihin ng phrase na yon. Pero ang pinag-uusapan po natin dito yung ginawa ni Rebecca, o yung gusto ni Rebecca. The end justifies the means. Yung kanyang maling action ay kinukonsider niyang tama kasi alam niya na ang dulo nito ay tama. Okay? So, para sa kanya, actions can be considered morally right by virtue of the morality of the outcome of her actions. So, in the case of Rebecca's scheme, mga kapatid, can we conclude that she was correct because the end justifies the means? The answer is no. Tandaan natin, mga kapatid, mali ang ginawa ni Rebecca. Bakit naman, Pastor? Ayun naman ang gusto ng Diyos. God will not approve that wrong method, or God will not approve the method that Rebecca used to bless Jacob. Hindi i-approve ng Diyos yun.
Bakit naman nasabi natin, Pastor, na hindi inapprove ng Diyos yun? The consequences to Jacob's life, kung gaano, mapapag-aralan natin later on yon, yung dami ng consequence na naipataw kay Jacob, will show us and confirm the wrong method he and his mother Rebecca used to accomplish their goal. Okay? So no matter how good we think our goals are, we should not attempt to achieve them by doing what is wrong. Although sa isip natin, ang kapupuntahan naman natin ang ginagawa nating mali ay maganda, wag nating isiping i-approve ng Diyos yun. Tandaan natin, mga kapatid, no matter how good we think our goals are, we should not attempt to achieve that goal by doing something which is wrong. Okay. We should not be doing shortcuts in achieving God's plan and purposes. Tandaan natin mga kapatid, tayo lamang po ang mainipin. Tayo lamang po ang nawawalan ng pasensya. Okay? Tayo lamang po ang nakakaramdam nun. Hindi nakakaramdam nun ng Diyos. Okay? Our God is not impatient. At hindi siya nakakadama ng kainipan, mga kapatid. Because He has all eternity to spend. Okay? Wala pong katapusan ng Diyos. Meron siyang buong eternity para gawin kung ano ang kanyang kalooban. Hindi po siya maiinip. Okay? He has all eternity. Tayo naiinip kasi hindi natin nauunawaan. Gusto natin right away mangyari sa atin kung anong nais natin o kung anong kagustuhan nating mangyari sa ating buhay. Kaya napupunta tayo sa miserableng pamumuhay because we tend to take shortcuts in life. Yung sinasabi ni Pastor Jonathan dati na ano yan? Gratification, yung instant gratification. We tend to do shortcuts. Gusto natin kunin kaagad kung anong nais natin. And then, magkakaroon ito ng mga consequences, mga maling results, pangit na results, na magbibigay sa atin ng miserableng pamumuhay. Okay? So, we should trust His perfect timing. Tandaan natin. In fulfilling all His promises. Tandaan natin, pag sinabi ng Panginoon, gagawin niya. Hintayin natin yon. Huwag nating pangungunahan ng ating Panginoon para hindi maging miserable ang ating buhay. Kagaya ng nangyari kay Jacob. Sinabi na ng Diyos na kay Jacob ang blessing. Gagawin ng Diyos yon. But Rebecca wants to take into her own hands yung pagbe-bless kay Jacob. Pinapangunahan niya ang Diyos. Kailangan nating paniwalaan ang perfect timing ng ating Diyos na ipupulfill niya o tutuparin niya ang lahat ng kanyang mga pangako. We should wait patiently for Him to accomplish His goals in our life. Okay? Para wala pong miseries. Walang regrets. In the meantime, mga kapatid, let us faithfully do the task He has commanded us to do daily. Habang hinihintay natin yung vision ng Panginoon, yung pinakitang vision ng Panginoon sa atin, darating yon. At unti-unting nag-unfold yun sa ating kalagayan. Nakikita natin yon sa ating buhay, sa ating church, sa ating relationship. Ginagawa ng Diyos kung anong sinabi niya. Huwag tayo mag-shortcut. Okay? Hindi tayo magiging masaya kung tayo ang kumakatawan doon sa mga sinabi ng Panginoon. In the meantime,
let us faithfully do the task He has commanded us to do daily. Ano yung mga task na to? Read your Bible. Reading the Bible, meditating His words, praying for His kingdom to come, meeting each other in fellowships and worships, preaching His words with confidence, helping one another, and many other daily routines that will bring us to being ready or to readiness of every great things that He will do if the time is right and perfect for them to happen. Okay? So, matuto tayo mga kapatid. Napakainam na tinuturuan tayo ng ating Panginoon. Kasi, pagka tayo'y pumipitas at kumakain ng prutas na binigay ng Diyos sa kanyang kahinugan, sweet po yun, matamis po yun. Huwag natin pipitisin kaagad ng bubot pa. Hindi po natin mai-enjoy yun at hindi natin pakikinabangan. Masasayang lang. Parang ganun siya. Hayaan nating dumating ang kahinugan, okay, ng gawa ng Lord. At magbubunga ito ng sweetness o kasarapan sa ating mga naghihintay sa Panginoon. And then, ito muna yung last verse, yung susunod na nating pag-aaralan, verses 11 to 14. And we will close with these verses. Basahin po natin, verses 11 to 14. Jacob said to Rebekah his mother, "But my brother Esau is a hairy man, and I'm a man with smooth skin. What if my father touches me? I would appear to be tricking him and would bring down a curse on myself rather than a blessing." His mother said to him, "My son, let the curse fall on me. Just do what I say. Go and get them for me." So he went and got them and brought them to his mother, and she prepared some tasty food just the way his father liked it. So, ano yung nakikita natin dito? Paano exposition itong verses 11 to 14 mga kapatid? Ano nakikita natin doon? Jacob hesitated. Okay? Nung narinig niya yung plano ng kanyang ina, ang unang reaksyon na mapapansin natin is, Jacob hesitated. Jacob hesitated when he heard his mother Rebekah's deceitful plan. Okay, bigyan natin ng diin, deceitful plan. Dinaya po talaga nila. Okay, kaya hindi ina-approve ng Lord yan. Although talagang i-bless ng Lord si Jacob, pero hindi niya ina-approve yung aksyon ni Rebekah at ni Jacob. So, Jacob hesitated when he heard his mother Rebekah's deceitful plan. But, mapapansin natin dito, Jacob's hesitation comes from wrong reason. Okay? Ano yun, Pastor? Ano yung wrong reason? Yung fear of getting caught. Okay? Ang hesitation ni Jacob, mga kapatid, is not yung alam niya na mali ang gagawin nila. Or alam niya na hindi tamang gagawin nila, kaya ayaw niya. Hindi yun ang reason ni Jacob na mababasa natin. Ang mababasa natin doon, Jacob hesitated because of his fear of getting caught. Ayaw niyang mahuli. Gusto niyang ma-bless siya, pero ayaw niyang mahuli doon sa deceitful plan o sa deceitful scheme na gagawin nila. So ang dahilan po ni Jacob ay mali din, o ang reason niya ay mali din ng kanyang hesitation. Akala natin, parang kung hindi natin babasahin mabuti, parang ayaw ni Jacob na sundin kung ano yung plano ng kanyang ina. Hindi po. Gusto ni Jacob na makiisa dun sa plano ng kanyang ina, pero ang kanyang takot ay baka mahuli siya. Okay? Which is not good sa mata ng ating Panginoon. Oftentimes, aminin man natin o hindi, we are more worried about getting caught than about doing what is right. Okay? Jacob did not seem concerned
about the deceitfulness of his mother's plan. Instead, he was afraid of getting in trouble while carrying out the scheme or the deceitful scheme or plan of his mother, Rebecca. So ano pong lesson doon, mga kapatid? If you are worried about getting caught, na natatakot kang mahuli, ang ibig sabihin nun, mga kapatid, ang ibig sabihin nun, you are probably in a position that is less than honest, or maybe what you are doing is wrong. Okay? Kaya natatakot kang, kaya nagtatago ka. Kaya ayaw mong sabihin ang sikreto mo. Okay? Kaya ayaw mong sabihin ang plano mo, ang gagawin mo. Yung mga nais mong mangyari. Kaya sinisikreto mo to sa sarili mo lang. Kasi ang gagawin mo ay mali. Kaya every time, mga kapatid, na nag-aalala ka na malaman kung ano yung iyong plano, tandaan mo, there is something wrong in your plans and in your scheme. Kaya hindi mo ito malayang masabi. Anong sabi ng Panginoon? Yung darkness, hindi talaga siya lumalapit sa light. Lagi siyang lalayo, magkukubli siya. Takot siya sa light. Ayaw niyang ipahayag kung ano ang kanyang nasa isip, kung ano ang kanyang gagawin, dahil alam niya na mali ang kanyang gagawin. So, kapag dumarating sa iyo yung pagkakataong natatakot ka, na malantad, kung ano ang iyong plano, kung ano ang iyong gagawin, maniwala ka, kapatid, ang plano mo at ang naisin mo, ang purpose mo ay mali. Okay? Dahil wala kang kumpiyansa na palutangin ito. Example, kapag ka mangungutang, okay, may maririnig ba kayo na pag lumalapit sa inyong mangungutang at sasabihin, tuturuan ka pang magsinungaling, sasabihin nila, pag mangungutang sa iyo, pare o mare, pautangin mo nga ako kasi kailangan ko lang. Pero pare, sana, wag mo nang sabihin kay Mare, na nangutang ako sa iyo. So, makikita mo doon, mga kapatid, na itinatago niya ang kanyang motibo, ang kanyang plano. Bakit? Sapagkat mali ang gagawin niya o may mali siyang plano patungkol doon sa pera na inuutang niya dahil ayaw niyang mahuli ng kanyang misis. So, double black eye ang gustong gawin sa iyo ng tao na yon. Mag-iingat kayo pagka mayroong lalapit sa inyo at magsasabing mangungutang siya at tuturuan ka pang magsinungaling na pag nagtanong si kumari mo, pare sabihin mo, hindi ako nangungutang sa iyo. Huwag mong sabihin, nangungutang ako sa iyo. Okay? So, yun po makikita natin. Kapag nangungutang, na nakikiusap din sa iyo na huwag mong sasabihin na siya'y nangungutang sa iyo. Isa pong example yun. So, let your fear of getting caught be a warning, mga kapatid, warning to us or to you that you should do what is right. Gawin mo ang tama. Kapag nararamdaman mo na parang hindi mo mailangtad kung ano ang iyong iniisip, kung ano ang iyong pinaplano, tandaan mo, kapatid, nag-urge ang Holy Spirit sa iyo na huwag mo nang gawin yon at gawin mo yung tama na dapat mong gawin. Okay? So, Jacob paid a huge price for carrying out his mother's deceitful plan and deceitful scheme. Pinagbayaran po ni Jacob yan. Papag-aralan natin yan later on kung ano yung consequence ng nangyari po nung ginawa ni Jacob at ni Rebecca ang kanilang deceitful plan. So in Rebecca's case, she had seen and heard the hesitation and protest of her son Jacob about her deceitful plan. Her son's protest must have been her last chance to reconsider her plan. Okay? Nung nakita niyang nag-hesitate sana si Jacob na parang mali ang kanilang gagawin, last chance na sana niya yon para mag-reconsider na itutuloy ba nila, gagawin ba nila yung kanilang plano o yung kanyang plano,
o o o magpapatuloy siya. Okay? But Rebecca had become so wrapped up, masyado nang nahulog si Rebecca doon sa kanyang pagnanais na mangyari kung ano yung gusto niyang mangyari. She became so wrapped up in her plan that she no longer saw clearly, hindi na niya nakikita ng maliwanag, that what she was doing is wrong. Mali ang kanyang gagawin. So, open times, ganito din sa atin mga kapatid. Sin had trapped her and was degrading her own or her character. Bumaba na masyado ang kanyang karakter dahil nagpahinuhod siya, nagpa-impluwensya siya sa kasalanang bumubulong sa kanya. Gagawin niya kung ano yung mali na nais niyang gawin. So ano po yung lesson doon? If you are in the middle of sin's pressure, mga kapatid, and God gave you a chance, kung nandun ka na sa plano mong kasalanan, nag-iisip ka na, nagagawin mo yung kasalanan, if you are in the middle of that sin's pressure, at narinig mo ang kagaya nito na mensahe ng Panginoon, God gave you a chance to reconsider by hearing His words. You must, listen very carefully, you must stop immediately and reconsider things. Pag-isip-isipan mo. Okay? Correcting yourself in the middle of doing wrong may bring hurt, may bring disappointments to you. It may hurt your pride, it may hurt your ego, but tandaan mo, it will also bring freedom from sin's control. It will also bring peace and confidence in the presence of our living God. Okay, matuto po tayo mga kapatid sa mga nangyari sa buhay ni Jacob nung nakarang linggo, ni Esau, ngayon ni Jacob at ni Rebecca. Matuto po tayo sa kanila. At wag nating i-ignore yung tsansa na binibigay sa atin ng Panginoon habang naririnig natin ang pagpapayo, ang pagpapaalala, ang pangungulit at pakikialam ng Diyos sa ating mga buhay. Kapag tumalima po tayo, nakinig, naniwala, umupo, nakinig, naniwala, nanampalataya at ginawa kung ano po yung panukala ng ating Diyos, wala po tayong pagsisisihan. Hindi po tayo magsisisi, mga kapatid, sapagkat magbibigay po ito ng kapayapaan at kumpiyansa sa ating Panginoon. Na pag lumapit po tayo sa Kanya, nandun po yung ating pong buong kumpiyansa na maririnig niya, didinggin niya, at tutugunin kung ano po ang dinudulog nating panalangin sa Kanya. So marami pa po mga kapatid, nasa verses 14 pa lang tayo. Marami pa po tayong matututunan sa istorya ng buhay po ng mga kapatid na si Jacob at Esau sa mga susunod po nating pag-aaral. Bigay po natin ang ating pong pagpapasalamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Ama naming dakila, napakabuti mo po sa amin. Patuloy kang nagbibigay ng paalala, ng pagtuturo po sa amin upang ang mga buhay po namin ay hindi mapunta sa kapahamakan at sa misery at hindi po kami magkaroon ng maraming pangit na consequences dahil sa hindi namin pakikinig. Ama, salamat po. Hindi ka nagsasawa. Nagpapatuloy kang mangulit at makialam sa amin. At ninanais po namin yon, Lord. Pinapayagan ka namin, aming Ama, na mangulit at makialam sa aming buhay.
Ito lamang po ang natatanging paraan, your divine intervention in our lives para po maging tumpak kami. At napapatunayan namin yon, aming Ama, habang hinahayaan naming mangusap ka, habang hinahayaan naming maniwala ang aming sarili, sumampalataya at sumunod sa iyo. Ang kapalit po noon at natatagpuan namin ay kapayapaan at kumpiyansa sa iyong piling, sa iyong presensya. Salamat Lord sa buhay ng mga karakter, importanteng karakter sa Biblia na itinuturo mo po sa amin. Kami po'y natututo. Nasulat po ang kanilang mga istorya para po sa amin katututo ngayon na nakikinig, nagbabasa at nagme-meditate ng mga salita mo. Salamat po aming Ama. Tinataas po namin sa inyo ang aming po mga buhay. Nanawa, Panginoon, sa aming pagkatuto sa kanilang mga istorya ay masuklian ito o makaranas kami, Panginoon, ng tunay na kapayapaan at kumpiyansa habang kami po'y patuloy na nakikipagrelasyon sa inyo bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Sa inyo pong papuri, sa inyo pong kataasan, sa inyo pong pagsamba. Tinataas po namin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen, amen, and amen. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you were. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all.
crucified and laid behind the stone. You lived to die, rejected and alone, like the rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. Like the rose trampled on the ground, you took the fall and thought of me. Itaas po natin ang ating Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa atin upang hindi tayo magkasala at makapaghaharap sa atin ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan at kadakilaan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Itaas po natin sa ating Diyos ang lahat po ng kapurihan, kapasalamatan at karangalan at damhin po natin ang kapayapaang dulot ng Kanyang mga salita. Muli po magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid.